Hey guys, kumusta kayo? Kumusta ang araw nyo at kumusta ang buhay nyo? So while I'm doing my makeup, mag-share na lang ako ng parang random thoughts. Dumating kasi yung kapatid ko dito, tas parang napag-usapan namin yung culture shock niya doon sa work niya or doon sa place or doon sa mga taong nakasurround sa kanya. Tas sabi niya, ayoko nang ganun. Kasi yung kapatid ko kasi ayaw niya yung mumurahin mo siya, yung babasusin mo siya, kahit nga close niya, ayaw niya na ginaganon siya. Ganon siyang tao. So, sa akin naman, nag-share ako. Sabi ko, alam mo ba, dati ganyan din ako. Ako talaga, personally, na-culture shock ako dito sa Manila. Kasi, ang di ko makalimutan, yung tumira ko sa Espanya. Alam niyo to, yung sa isang bahay, parang mga apat or limang pamilya ang nakatira sa isang bahay. Parang alam mo yung portion lang, tapos parang plywood lang yung mga partition para maging parang isang kwarto, ganun. Yun ang nangyari sa amin. Hindi ko na lang papangalanan yung mga tao. Tapos, ang katabi kong kwarto is tatlo sila, mag-asawa, tas may anak silang first year college that time. Tapos, ito naman si ate, yung mother niya, is nagtatrabaho siya sa Rotonda. So, ito na. Araw-araw, talagang minumura niya yung nana niya, yung literal na mura ha, hindi lang mumurahin. Parang alam mo yung line na, sana sana bumalik ka na lang sa pepe ng nanay mo kasi wala kang kwentang nanay, inanak mo ako dito sa mundong to, tapos hindi mo kayang ibigay sa akin ang responsibilidad na bilang nanay ko, ganyan, ganun siya, literal araw-araw siyang ganun. So ako naman, dahil nga ako kasi, nako-culture shock ako kasi hindi naman din ako perfectong anak, pero never na never akong gumanyan sa nanay ko, ever, or even sa nakakatanda sa akin. Never talaga akong mumurahin ka, Inda. Yung intention mumurahin yung tao, hindi talaga. Tapos, one times, ito hindi ko makalimutan eh. Panggabi ako, so ang uwian ko, mga 4 o'clock ng umaga, umuwi na ako. Tapos yung si mother kasi niya, magka-close kami. Tapos ang kusina nila, nakikikusina na lang ako. Kasi ang sabi naman niya, wag na lang daw ako magkusina. Kasi total, lagi naman ako wala. Kasi nga nasa work ako eh. So parang thankful ako kasi nagsabi siya sa akin na wag ka na lang magganyan. Kasi may bayad, additional bayad kasi yun. So every time na uuwi ako, lalo na pag umaga, nagkakape kami, sabay kami magkape. Tapos, yung anak niya, as in, yung anak niya talaga, siguro yung pasok ni ate 6 o'clock. Tapos yung anak niya parang 8, ganun. Tapos yung time na yun, nagising yung anak niya. Tapos nangihingi na pambiling sapatos daw. Kasi parang intrams nila or may event sa school. Hindi ko lang matanto kung anong event ang meron doon. So, sabi naman ng nanay, sorry na kasi wala pa ako ngayon, wala pang sahod, ganun. Tapos, grabe talaga as in yung minura niya talaga ng bonggang-bongga yung nanay niya. Nagkakape ako nung time na yun. Tapos, nasa harapan ko sila. Kasi nga, parang maliit lang talaga yung space niya. Tapos, sa sobrang pagtitimpi ko na araw-araw silang ganun. Tapos, yung nanay niya, hindi man lang makapagsalita kasi siya na lang nagsasalita. Tapos, masasakit pa yung mga bitawan niya na ikaw dapat na anak, dapat hindi mo babastusin yung nanay mo, especially ang magulang mo. As in, ganun. Syempre ako, dahil nagtitimpi lang naman ako, tsaka wala rin naman akong karapatan na makialam kasi nga kapitbahay lang din naman ako, tsaka buhay nila yon. Pero alam nyo talaga nung time na yon, parang may pumitik kasi, alam mo yung parang may pumitik sa utak ko na sobrang nagalit ako, tas talagang
talagang talagang sinampal ko yung, hindi, may kape, diba? May kape akong hawak-hawak. Tapos ginanong ko talaga sa mukha talaga nung anak niya. Tapos sinabunutan ko. Tapos sabi ko, grabe ka makapagsalita ng nanay mo. Akala mo hindi ka pinahirapan yan. 9 months kang dinala, tapos inalagaan ka, pina-college ka, tapos sasabihin mo wala siyang kwenta. Hindi ka lang mabigyan. As in, ang dami kong sinabi sa kanyang masasakit. Minura ko siya ng bonggang-bongga. Tapos sobra kong galit. Dahil pag ako kasi, pag galit ako, hindi mo na ako maaawat. As in, literal, pag galit ako. Lalo na pag mali mo. Tapos, sa sobrang galit ko nun, nakita ko yung gunting nila. Kinuha ko yung gunting nila. Tapos, alam mo yung hinawakan ko yung face niya. Tapos, parang gusto kong gupitin yung bibig niya. Sabi ko sa kanya, gusto kong gupitin yung bibig mo kasi ang bastos niyan. Walang modo. Wala kang as in, talaga grabe yung mura ko sa kanya. Tapos, syempre, dahil iba nga talaga ako magalit. Minsan lang ako magalit, siguro, napaka-rare lang yun sa akin. Pero bonggang-bongga talaga ako magalit. Physical kung physical, ganun ako magalit. Kaya, ayokong nagagalit ako. Tapos, alam mo, inawat ako nung asawa nung mama niya. Kasi yung si ate, yung nanay niya, talaga na-shock siya nun. Na-shock siya sa akin. Kasi ganun yung reaction ko. Tapos sabi ko, grabe ka, ganyan-ganyan. Alam mo yung batang yun. Kasi hindi kami nagkakalayo ng edad eh. I think 17 or 18 siya. Ako 19. Tapos sabi ko, walang yan. Alam mo, na-shock na lang siya. Tapos parang napatulala na natameme na ganun. Kasi, grabe, sa 2 months ko doon, wala akong isang araw na hindi ko man lang marinig na nag-uusap sila ng mama niya ng mahinahon, yung nire-respeto niya, yung ganun ba? As in talagang sabi ko, shit ka talaga. Ganun talaga yung pagkasabi ko. Pero finifilter ko na lang kasi baka maano ko ng YouTube. But anyway, kayo ba? Ano bang culture shock nyo dito? Especially yung mga taga-probinsya. Ano yung culture?